Hey, what is up guys? And this is Ed Ride pa rin, no? Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. So medyo matagal-tagal bago nasundan. Pero hopefully ngayon magtuloy-tuloy na ulit. So pero sa Facebook and TikTok, consistent na lang tayo. Follow nyo nga pala ako doon mga ka-throttle. So nag-upload ako doon ng mga short videos. So panoorin nyo na lang. Pero dito sa YouTube, plan ko na rin ulit na bumalik. And then ayun nga, kompleto na equipment ko, no? So meron na akong Insta360 x4. So kompleto na rin lahat ng mount. So syempre yung pang vlogging natin mismo, yung etong GoPro Hero 7 pa rin, no? Syempre, mas maganda nga pala pang vlog tong Hero 7 kasi kuwang-kuha yung tunog ng tambucho natin. So ayan, reviewin ko lang tong Ninja 500 natin after almost a year. This month, February, 9 months na siya. So 3 months na lang, 1 year na, no? Kaya almost a year na siya. So ito nga mga ka-throttle, no? Makinis na makinis pa rin. So para sa akin, kung tatanungin nyo ako sa mga nagbabalak pa lang dyan, mga beginners bike, no? Instead na kumuha kayo ng Ninja 400, mag Ninja 500 na kayo. Pero ang pagkakalam ko mga ka-throttle, piprace out na yata ang Ninja 400. So ang nilalabas na lang ngayon, Ninja CX4RR, yung maingay, yung inline 4. So ito kasi inline 2 pa lang siya mga ka-throttle. So ayan, ito pala yung mga changes na nagagawa ko dito. Syempre nung bago pa lang pinalitan natin S Project. So marami ako nakikita na review na mas malakas nga daw yung Austin Racing. Itatry natin sa susunod. Pero sa akin kasi ano naman ako komportable naman ako dito sa S Project. Napakaganda ng tunog niya para sa akin. So ito, may gasgas lang ng konti. Sa ano lang yan, sa pader, no? Pagpapasok kasi medyo maliit, sumasahid-sahid kasi napakabigat na ito mga ka-throttle. So syempre yung gulong natin, ayan, halos wala pa ring bawas. Sobrang kapal pa rin. Ayun lang minsan, no? Napapabayaan, pero ito lilinisin ko ito pag nakauwi siguro sa bahay. Minsan kinakalawang yung disc brake, ayan, pero minimal lang naman. Rest wala na mga ka-throttle, wala na ako nadagdag. RFID, so meron na rin tayo dalawa para sa easy trip tsaka auto sweep. So yung kadena natin mga ka-throttle, maintain naman siya, no? So ayan, nakikita nyo naman, malinis naman yung kadena natin and wala naman siyang gas-gas. So dito lang merong konting gas-gas, pero ito talaga ang purpose na ito mga ka-throttle, na kasi dito lagi nakalagay yung sapatos natin, yung paa natin. So kung makakaskas talaga dito. So ayan, makinis na makinis pa rin. So test drive na natin. Ayan, naka-kill switch. Ayan, dinig na dinig nyo naman, no? Napakaganda ng tunog ng ating SC Project. Bomba natin. Ay, medyo nagbabackfire lang kasi nga. Pero kapag tumatakbo naman, okay naman siya. So open lang natin yung Insta360 natin. Si-try na natin siya sa daan. Ay mga ka-throttle, ganito nga pala ang tunog ng inline 2. So napakaingay niya talaga, kahit sabi mong inline 2 lang siya. Para sa akin mga ka-throttle, talagang solve na ako pag sa ano na ito. So yung iba gusto nila, habol nila sa mga CX yung tunog, no, yung tunog ng inline 4 kasi napakaganda nga naman ang tunog nun kumpara dito sa inline 2. Pero para sa akin mga ka-throttle, okay rin naman ang tunog ng inline 2. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon sa mga baguhan dyan or sa mga newbie na nagbabalak bumili ng big bike or kumuha ng big bike. So kung sulit ba tong Ninja 500? Para sa akin mga ka-throttle, ito ang pinaka the best bike na pwede nyong itry, or kumbaga starting bike. Ito ang pinaka the best para sa akin, itong Ninja 500. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga CX yata, yung CX 4RR, masyado ng ano yun, masyado ng mabigat yun. So para sa akin, kung afford nyo naman yung sa X4RR, so yun na yung ano nyo, yun na yung kunin nyo, diba? Pero pagdating nga lang sa weight, ang laki ng diferensya nila. Kasi ito yatang Ninja 500 nasa 175 ba? Pero yung CX4 nasa 182 kilograms yata. So medyo malaki-laking diferensya din. So napakabigat niya, hindi siya kagaya ng mga scooter na kapag hihilain mo or kapag iuusog mo, nabubuhat mo siya. Ito ibang iba talaga, hindi mo mabubuhat to. So pero kapag tumatakbo naman, napakagaan niya naman.
kahit sabi mong inline 2 lang, napakaganda ng tunog. So yung pipe nga pala natin sa mga hindi nakakalam, SC Project. So pagkakaalam ko, itong pipe natin replica lang to, kasi sa Shopee ko lang siya binili. Parang nasa downshift, tapos upshift. Ibang-iba talaga yung experience dito compare sa before na naka-NMAX tayo. So andyan pa rin naman yung NMAX natin, pero mas madalas ko gamitin tong Ninja 500 natin kasi nga adrenaline rush talaga to. So mga throttle, kung tatanungin nyo ako gaano ba kabilis tong Ninja 500 natin, sa totoo lang napakatulin talaga na ito. So hindi pa naman ako ganun kabihasa talaga sa pagbibig bike. Though marami na ako napuntahan gamit to, pero pagdating sa top speed, talagang hindi ko nga ma-top speed to. Ang recorded top speed ko lang dito mga ka-throttle, 147 yata, kasi hindi ko kayang isagad. Pagkakaalam ko parang mga third gear lang yata yun. So hindi ko siya kayang sagarin hanggang 200 kph, no? Napakabilis. Hindi kaya ng ano ko, hindi pa kaya ng skills ko. So maybe someday matry natin. So pagdating sa speed, wala kang problema dito sa Ninja 500. Pagdating sa gaan, okay naman. Siguro magiging turning point lang talaga dito yung pagiging ano niya, ano, yung pagiging inline 2 niya. Kasi ang uso yata ngayon yung mga inline 4 na may ingay. Ang ganda kasi ng tunog ng inline 4 eh. Kung baguhan ka pa lang o kaya naghahanap beginner's bike, para sa akin okay na okay itong Ninja 500. Ayan, dinig nyo naman siguro yung tunog, di ba? So sa mga nagtatanong naman dyan kung hindi ba nakakapagod, di ba? Yan yung unang tanong eh kapag beginner ka eh. Syempre sports bike to, di ba? Sanay tayo sa mga scooter or sa mga motor na kagaya niyan, 'di ba? Yung parang naka-touring type lang siya or naka-label lang mismo sa may ano, sa may tiyan. Ito kasi nakasubsob ka dito eh. So ganito lang talaga trip ko lagi dito sa Ninja, laro-laro lang, tamang ingay lang. So kung tatanungin niyo naman ako pagdating sa long ride, yung body positioning niya, kasi nga ano siya, 'di ba? Sports bike siya. So sa mga medyo may edad na siguro, baga nasa 50 na, so medyo mahirap nga to kapag sports bike, masakit sa likod. Pero para sa akin, carry pa naman kahit ano, kahit malayong biyahe, no? Kasi natry ko na to, may angkas. Basta yung angkas nyo marunong lang umangkas talaga, okay na okay itong ano, sports bike. So ano ibig sabihin sa okay na angkas? Kasi mga ka-throttle, kapag ganitong sports bike, dapat ang angkas nyo bukod sa hawak sa bewang, hinahawakan din yung tangke dito ba. Kapag hihinto kasi, kapag sa bewang lang sila nakahapak, talagang medyo mabigat kapag mamimreno tayo. Kasi mga ka-throttle, kapag naka-sports bike ka, dapat yung braso mo naka-ano lagi, nakabaluktot lagi, nakaganyan. Kasi kapag straight yung katawan mo, nakaganon, yun yung masakit talaga sa likod. So sasabihin nyo siguro, nung iba, yung mga naka-sports bike kasi yuko. So ganun talaga, yun talaga ang purpose ng mga ka-throttle. Kasi sports bike nga diba? Yung mga pinangkakarera sa MotoGP, so ganito talaga yun. Kapag yuko ka, mas komportable ka. Kasi kapag nakaangat ka or naka-straight yung kamay mo, doon ka mabilis makangalay. Siguro 1 kilometro pa lang, no? Kasi parang tinutulak mo yung motor eh, 'di ba?
sana dyan sa mga tropa natin dyan na naka big bike. Sa ngayon kasi wala pa akong tropang naka big bike eh, di ba? So sa mga viewers natin dyan na naka big bike, baka minsan may rides kayo, pwedeng sumama, di ba? Kasi laging solo rider lang ako eh. So baka may tambay kayo dyan, baka kulang pa kayo. Baka pwedeng makasama minsan. So around Las Piñas lang mas maganda, no? Kasi wala naman tayong sobrang time talaga kasi may trabaho. So kagaya ngayon, day off ko, di ba? Minsan naman kapag gabi pwede ako. So sa mga naghahanap ng kasama tambay dyan, minsan pwede naman ako. Usapang motor, usapang rides. So game tayo dyan. Siyempre sa mga tropa natin na naka big bike dyan, di ba? Baka pwede, kung gusto nyo, ipa-review natin yung motor nyo, di ba? I-vlog natin yung motor nyo para naman magkaroon ng ibang choices yung iba nating viewer. So pasensya na kayo, medyo ganito muna yung vlog natin ngayon mga ka-throttle. Kasi baga hindi na ulit ako sanay, di ba? Parang matagal-tagal din kasi ako uminto. Pero sa mga susunod, asahan nyo magre-release tayo ng mga magagandang content. So syempre wag nyo kalimutang i-follow yung FB page natin, EdRide Moto. So meron pa lang yan 12,000 followers. Tapos yung TikTok natin, EdRide. So ito ilalagay ko rin sa screen. So search nyo na lang. Follow nyo lang mga ka-throttle. Marami tayong short video dyan. So kapag may mga tanong kayo, pwede nyo rin ako PM doon. Itong mga nakaraan hindi talaga ako sumasagot kasi hindi ko naman na-open talaga yung kumbaga sa messaging tab ng mga social media ko sa ng EdRide di ba? Pero ngayon try natin tutukan yung mga nagtatanong. Pagdating naman sa traffic, yung mga nagtatanong, hindi naman siya hirap, no? As long as na malakas yung paa mo. Kasi sa akin mga ka-throttle, kayang-kaya ko kasi as long as abot na abot ng paa mo, hindi siya ganun kabigat, di ba? Ang height ko kasi 5'7". So 5'7", talagang talagang flat footed ako dito. Kumbaga parang hindi siya ganun kataas eh, parang mas mataas pa nga yung NMAX kasi di ba yung NMAX malapad yun, parang medyo tiptoe pa ako ng konti eh. Dito talaga sa big bike, kapag traffic or ilalapag ko yung paa ko, talagang abot na abot, kaya hindi siya nakakapagod. Actually nakaka-enjoy siya mga ka-throttle, no? Yung iba siguro hindi magigets bakit ang ingay, kailangan ba talaga yung big bike. So hindi ko rin alam, hindi ako magmamalinis sa inyo, pero nag-enjoy talaga ako sa maingay kasi iba yung ingay ng big bike sa ingay ng scooter lang, diba? Yung NMAX ko, pinalitan ko rin ng tambucho yun before pero hindi ganun ka-satisfied, hindi ganun ka-satisfying yung feeling. Unlike dito sa Ninja, kapag big bike talaga siya, kahit sabi mong inline to lang, satisfying talaga yung tunog kasi solid na solid yung tunog. Iba kasi yung feeling diba? Kunyari pumunta ka sa yung mga lugar na kumbaga mga community, di ba? Subdivision or village. Ang daming bata. Hindi ko pa alam bakit usong-uso sa mga bata yung sisigaw sila, kuya bomba. So may time na pinagbibigyan ko sila, pero kunyari medyo malapit sa school, automatic dinedecline ko naman. Pero kapag pinagbigyan mo sila, grabe, tuwan-tuwa sila. So yun yung mga satisfying feeling dito sa big bike, no? And sa maingay na tambucho. So ewan ko, siguro yung ibabash kasi hindi naiintindihan. Pero at the same time kasi mga ka-throttle, medyo doon ko rin naramdaman na medyo may kinalaman din siya sa safety. Kasi malayo pa lang, dinig na dinig ka na. Kasi mabigat yung dala mo malaki yung bigat mo yung dala mo di ba? Madalas nira-rides to. Hindi ko siya madalas pinang-rides kasi nakita nyo naman sa takbo almost 1 year, di ba? Compute nyo na lang 9 months divided by 1481. So napakaliit ng odo. Ibig sabihin hindi ko siya ganun lagi ginagamit kasi nagamit ko lang talaga to libangan, kunyari stress or walang magawa or gusto ko lang magmotor. So dun ko lang siya nagagamit talaga. So may time na nagra-rides kami ng partner ko, pero naman solo lang. So
Tagaytay lang, ganun. Pero next time tatry ko malayo-layo to. So ang ginagawa ko kasi before, sinusolo loop ko yung ano, yung Marilaki, 'di ba? Paikot ng Infanta Quezon, Real Quezon, Laguna, so pabalik ng Las Piñas. So ngayon itatry natin siya gamit itong big bike.